TNVS drivers are pushing back against a planned cut in surge pricing this holiday season. But instead of filing a petition with the LTFRB, the group Laban TNVS says it plans to go offline during rush hours in protest of the agency's memorandum reducing surge fees. Driver groups warn that lower surge rates combined with heavy traffic and high fuel costs could force many drivers to stop operating to avoid losses during the holidays. Laban TNVS says the temporary offline protest will run from December 17 until January 4 during peak traffic hours. Kaysa mauwi sa pagkalugi during holiday season, ay hindi na lang po babiyahe ang karamihan sa aming mga TNVS. So, sarado naman na ang isip ng ating mga regulators tungkol dito. Now let's talk more about this with Laban TNVS President June De Leon. Good morning, June. Thank you for joining us. Gandang umaga. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning sa mga inyong taga-subaybay. Alright, June, let's get right to it, no? About yung planned, regarding the surge pricing. Bakit po kayo against dito sa cut sa surge pricing? Maliwanag po na bawas po ito sa kita ng ating mga kasamahan na drivers. Ngayon, lalo na ngayong holiday season. Napakahirap po ng biyahe ngayon dahil sa kahit maiksi lang ang biyahe ng mga pasahero natin ay napaka-traffic po. At nahihirapan po ang mga drivers natin na i-budget yung gasolina nila dahil sa pick-up pa lang. Sa pick-up pa lang ng mga pasahero ay nalulugi po ito. Kaya kung ikakat pa ang surge price sa TNVS ay talagang bababa po ng gusto ang ating ang kita ng ating mga kasamahan na driver. June, linawin ko lang na pag nag-offline kayo, does that mean also in essence hindi rin babiyahe physically ang mga TNVS drivers natin? Ang plano lang naman pong offline during rush hour. Yes, oo. During rush hour. At saka, alam nyo, gusto ko ipaliwanag ito sana sa ating mga commuters, no? Na hindi naman pag sinabing may surge sa TNVS ay buong Metro Manila or buong NCR ang merong surge fee. Nangyayari lang ang mga surge fee doon sa mga matataong lugar, CBD areas, mga malls, simbahan, sa mga pasyalan ngayong holiday season. Pero kung ito ay galing sa mga malalayong lugar dito sa NCR na wala namang masyadong order ang ating mga kababayan, pasahero, at marami naman pong TNVS doon sa lugar nila, wala pong effect ang surge po dito sa mga lugar na to. Just to be clear po, ang memorandum po ba ay for the whole NCR or just for the Metro Manila na nakakaranas po ng peak hours dahil sa mga ngayon, mga mall sales at saka mga puntahan po talaga ng mga kababayan natin sa iba't ibang lugar? Hindi ko pa po nakita ang memorandum circular na to. May mga pinapadala lang po sa atin pero mukhang ano po ito, sa buong Pilipinas po ito na merong TNVS. Okay, so I talked to Attorney Greg Puwa ng LTFRB yesterday at sinabi nga nila that contingency plans are in place just in case matuloy nga yung protesta ninyo offline na hindi kayo babiyahe during peak hours. What do you have to say to that? Lagi naman pong sinasabi ng LTFRB po yan. Pero before po tayo mag-usap ngayon, ay nakatanggap po tayo ng tawag mula sa opisina ni Chairman Vigor Mendoza na pinag-aaralan po nila na baka i-delay po itong December 17 na pag-implement ng Memorandum Circular. Sa hanay po na mag-offline, ilan po, sa hanay niyo po, ilan po ang ma-expect natin mawawala na during rush hour na drivers? Sa ngayon po, base sa mga usapan namin ng iba't ibang alliance leaders ng TNVS, doon po sa may 10,000 membro na alliance ay nasa 70% na po kahapon ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pag-offline. Pero sinasabi nga po natin, patuloy po ang pakikipag-ugnayan natin sa LTFRB at hinay-hinay lang sa
pagkampanya ng pagtigil pasada during rush hour. Baka meron pang magandang pagbabago at makita natin yung win-win solution dito. Bukas po, parang merong siniset ang LTFRB, hindi pa kumpirmado kung anong oras, Dialogue. na another round of consultation pa sa mga TNC sa TNVS. So open kayo, June. In other words, open kayo sa middle ground in case na hindi nga ma-delay, ma-stop to. Pero sabihin nila, okay, mas konti na lang ang i-surge nyo. Okay kayo doon? Yung totoo po, bago mag holiday season, meron po tayong petisyon na pagtaas sana ng pamasahe ang TNVS dahil 35 pesos pa lang yung huling tumaas ang pamasahe. Ang gasolina, 35 pesos pa lang nung huling nagtaas ang pamasahe ang TNVS. Ngayon po, nasa 55 to 60 pesos na ang gasolina. Pero naunahan po tayo ng ganitong memorandum circular, no, na tapyas pa sa kita ng mga drivers. Sana pag-aralan muna ito ng LTFRB bago mag-implement ng mga ganitong polisiya. Pero kayo po ba, nakausap nyo na po yung TNC po ninyo regarding this? Kasi on the side of the TNC, sinasabi din ng LTFRB, kapag hindi sila sumunod dun sa, pag hindi pa na-correct yung algorithm ng surge pricing nila, magkakaroon sila ng penalty. And kung paulit-ulit yun, baka ma-revoke yung franchise nila. And kayo po ba sa inyo, nakapag-usap na kayo ng TNC, kung ano na, ito po yung plano po ninyong gawin? Nakikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang TNC. Sinasabi naman nila na syempre, bawas din sa kita nila ito. Right. No? Dahil wawala na sila ng kita sa surge fee. Pero tama naman na dapat sa driver lahat ang surge. Ang surge na pinapataw sa mga pasahero dahil ang mga drivers naman ay sila ang nagagasolina, sila ang nagpapagod sa kalsada at sila rin ang bumibili ng mga pyesa ng sasakyan at mga monthly amortization ng sasakyan. So tama naman po na mapunta lahat ito sa driver. At yung TNC naman, kung ano naman kasi ang polisiya na inilalabas ng TNC, talagang susunod po sila dahil kung hindi po sila susunod, baka po masuspindi sila o mawalan sila ng accreditation. Pero sa inyo, hindi naman sila nag-i-impose na, o pag di kayo sumunod, di tanggalin na lang namin kayo sa roster namin ng mga riders. Kung ganyan po, kami naman po mga TNVS ang makakalaban ng mga TNC. Hindi naman po pwede yun. At totoo naman po na ang pero mga walang hinihingi ganun lang pa po na namin, usapan. tama lang sa mga drivers, hindi naman po labis ang hinihingi namin. O, kung hindi, manatili lang muna kung ano yung dati. Hindi naman kami humihingi ng mas mataas pa sa ngayon. Dahil naintindihan din po natin ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Pero June, after itong holiday season, may plano ba kayo na kausapin ulit ang LTFRB regarding yung gusto nyong pagtaas na, supposedly, ng pricing? Alam niyo po, bago po nagkonsultasyon ng mga nakaraang linggo, nakita natin na baka hindi nga pagtataas ng pamasahe ang solusyon para tumaas ng konti ang kita ng mga drivers. Baka kailangan lang bisitahin yung komisyon ng bawat transport network companies. Kasi medyo mataas siya. Baka ito, pag niregulate po ito ng ating gobyerno, totoo naman po, natataas talaga ang kita ng mga drivers. Kumbaga, yung mga transport network companies, imbis na ipa-shoulder sa driver yung ibang expenses, baka pwedeng isaluhin nila yung iba. Kumbaga, ganun ba, June? Totoo po yan. Katulad po ng mga mandatory discounts. Ilang TNC po ay sinasagot po nila ang discount. Pero yung ibang TNC naman, ipinapasan po ng mga drivers. Oo. Pero ang meron ng mandatory yan discounts. Sir, meron na pong memorandum ang LTFRB na dapat hindi pinapasagot sa driver. Like for example, yung mga senior citizen discount, PWD, student discount, dapat sila nag-shoulder niyan, hindi kayo, di ba? Yun nga po ang nakakalungkot nung panahon ng nakaraang administrasyon ng LTFRB. Ang sabi po noon, dapat ang TNC. At nandun naman nakalagay sa memorandum circular, bago sila bigyan ng accreditation, na ang transport network company dapat ang sumasagot ng mandatory discounts. Pero after ilang months, na iba po ang kwento. At ngayon, yung MC na nilabas nila,
regarding sa mandatory discounts ay hati ang operator ng sasakyan at yung driver. Kaya wala pong sagot ang TNC dito, katulad ng Grab. Yan. At yung ibang TNC naman po, sinasagot nila yung 20% mandatory discount at mababa pa ang komisyon na hinihingi nila. So, talagang at least kahit pa paano, may mga TNCs na ganun, doon po nagbabiyahe ang ating mga drivers. June, lastly, para maintindihan din ng mga commuters natin at alam naman natin, medyo mainit ang ulo nila dahil sa traffic, tsaka sa sitwasyon ng Metro Manila. Para maintindihan nila yung pinagdadaanan nyo, ano ang mensahe mo, June? Tuwing dumarating po ang holiday seasons, talagang doble ang traffic, no? Doble ang biyahe, oras ng biyahe ng ating mga kababayan. Ganon din, syempre, yung mga drivers. Gusto man po namin talagang serbisyuhan ng maayos ang mga pasahero natin. Kung talagang maaalanganin po at mauwi pa sa pagkalugi yung mga drivers natin, talagang mamarapatin na lang talaga na gugustuhin na lang po ng mga drivers na hindi na sana bumiyahe. Pero inaalala din po natin yung ating mga mananakay. Siyempre, kita din po ng pamilya ng bawat driver ang inaalala natin dito. Sana po maibalansi po ito ng ating gobyerno yung mga desisyon po nila. Dapat pag-aralan po at dumaan muna sa masusing konsultasyon para hindi po nagkakagulo ng ganito. At sa part naman po ng TNBS, makakaasa po kayo yung mga cancellations na sinasabi po nila. Hindi po natin sinasadyayaan at kung meron man pong nakakancel, baka po talagang maabala lang din ang pasahero at siyempre mauwi din po sa pagkalugi ang ating mga drivers. Well, hopefully, magkaroon po kayo ng usapin regarding this because it's already December 17 tomorrow, which is actually the implementation of this memorandum circular. Maraming salamat po sa inyong oras. Laban TNVS President June De Leon. Maraming salamat po.